Tara, lipad tayo pabalik sa 16th century Philippines. Gusto nyo bang malaman kung ano ang kwento sa likod ng mga tattoo ng ating mga maalam at namang dirigma? Halika, alamin natin. Pintados, yung mga pininturahan. Yan mismo ang naging tawag sa kanila ng mga Espanyol pagdating nila. Paano ba naman kasi hindi? Halos buong katawan nila puno ng mga tattoo na sobrang detalyado. Pero simpleng palamuti lang ba talaga to? O baka naman may mas malalim pa? Yon ang alamin natin. Dahil ang bawat guhit may sinasabi yan tungkol sa tapangan, sa paniniwala at sa kung sino sila bilang isang lahi. Okay, so para maintindihan natin to, unahin natin sila mismo, ang mga pintados. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga markang ito para sa kanaya? Isipin nyo, para sa isang mandirigma gaya ni Lapu-Lapu, yung mga tattoo sa katawan niya, hindi lang yan basta art. Para yang mapa ng buhay niya, ng kaluluwa niya. Bawat marka, katumbas niyan isang kwento ng tagumpay sa laban. At hindi lang yan, para rin niyang spiritual shield o proteksyon. So, kung ganun pala kahalaga ang mga tattoo na to, paano ba sila nakukuha? Hindi to basta-basta, di ba? Tingnan natin kung paano nila pinaghihirapan itong sagradong baluti na ito. Ang tawag sa proseso ay batok. At nako, hindi ito yung parang walk-in ka lang sa tattoo shop. Ang batok, isa siyang sagradong ritual. Masakit, sobrang sakit actually. Ito yung isa sa mga pinakamatinding pagsubok sa tatag at tapang ng isang tao. Okay, so paano ba yung ritual? May tatlong pangunahing hakbang yan. Una, kailangan pumasok sa isang sagradong lugar. Special yung environment. Pangalawa, yung mismong pagtattoo. Ang gamit na tinta, gawa sa uling. Tapos yung karayom, tinik. Imagine that. At pangatlo, yung pagtitiis sa sakit. Dito talaga masusukat yung tapang mo. So gets na natin yung proseso. Pero ano naman yung meaning ng mga disenyo? Ano bang sinasabi ng mga sagradong tinta na to? Ang galing kasi bawat pattern may kwento. At yung kapangyarihan nito, kinukuha nila mula sa kalikasan at sa mga espiritu. Halimbawa, yung parang kaliskis ng buhaya, ibig sabihin yan lakas at proteksyon. Yung mga bundok naman, para sa katatagan. Tapos yung mga parang bituin o araw, yun yung koneksyon nila sa banal na patnubay. So heto yung pinaka-importante. Hindi ka pwedeng pumili lang ng design na gusto mo. Hindi yan parang menu. Ang bawat tattoo, kailangan mong i-earn. Kailangan mong paghirapan. Patunay yan ng mga nagawa mo sa labanan. Kaya naman, yung katawan ng isang tulad ni Lapu-Lapu, para mo na ring binabasa yung buong buhay niya. At hindi lang yan pang social status ha, higit pa dyan, may spiritual power din yung tinta. Itinuturing nila itong isang anting-anting. Oo, anting-anting talaga. Naniniwala sila na yung tatok, kaya nitong protektahan sila sa mga armas ng kalaban. Pwede rin daw magbigay ng kakaibang bilis, parang bilis ng isang espiritu. At ang pinakamahalaga sa lahat, ito yung koneksyon nila sa lakas ng kanilang mga ninuno. Imagine, dala-dala mo yung tapang ng lahi mo sa bawat laban. So napakaganda ng tradisyon na to, no? Pero anong nangyari dito? Nawala na ba o buhay pa rin? Yan ang titingnan natin ngayon. Well, nung panahon ng kolonyalismo, sinubukan talaga itong burahin. Tinawag pa ngang pagano. Pero alam nyo ba, hindi sila nagtagumpay dahil ngayon may malakas na revival. Maraming kabataang Pilipino ang muling binubuhay ang sining ng batok para kumonekta sa kanilang mga ninuno. At dito natin makikita, di ba, na ang kasaysayan natin ay permanente, sagrado at napakaganda. Hindi lang ito tinta sa balat, ito nakaukit sa kaluluwa ng ating lahi. So iiwan ko sa inyo itong tanong na to. Kung ikaw mismo ang magmamarka ng sarili mong kwento, ng mga pinagdaanan mo, ng mga tagumpay mo, anong simbolo ang pipiliin mo? Dahil yung sinaunang tradisyon na to, yun ang paalala niya sa atin. Lahat tayo may kwento at ang kwentong yan permanente, sagrado at bahagi ng kung sino tayo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.